Kabanata 661. Binigyan ni Lito ang bata ng panandaliang sulyap, isipin ang iyong wika. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao ay humagalpak ng tawa. Captain Luo, tinatakot ka niya, haha. Ang delegasyon ng martial arts ay humagalpak ng tawa, ang kanilang mga titig ay puno ng paghamak nang tumingin sila kay Lito. Isang napakarilag na babae ang humakbang pasulong, at minisyon si Lito, kilala mo ba kung sino siya? Number 5 sa martial arts list, Jano Luo. Kumunat ang noo ni Lito, martial arts list. Mukhang narinig niya ang tungkol dito, si Arnel Han daw ang una sa listahan. Kung ang una sa listahan ay natalo niya, kung gayon ang ikalima ay dapat na mas nakakaawa. Habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Lito, umiling ang dalaga sa pang-aalipusta, mukhang hindi mo alam kung ano ang listahan ng martial arts. Ang Dragon Tiger List ng mundo ng martial arts, kung saan ang Dragon's List ay nagre-rank ng mga natatag na martial arts masters habang ang Tiger's List ay kumakatawan sa mga lakas sa mga nakababatang henerasyon. Tumawa ang isa pang batang babae, ang aming Karina ay hindi rin kapanipaniwala, ika-9 sa listahan ng Tigre, ang tanging babae sa nangungunang 10. Lumitaw ang pagmamataas sa mukha ni Marilyn Bay habang nakatingin kay Lito. Ngayon, dapat mong maunawaan ang malawak na agwat sa pagitan ng mga ordinaryong tao at sa amin, tama? Tumanggo si Lito, talagang malaki ang agwat, kasing iba ng langit at lupa. I am the heaven, and you are the earth. Nang marinig ito, isang pagsang-ayon ang lumiwanag sa mga mata ni Marilyn, na tila naniniwala na sa wakas ay nakumbinsi si Lito. Basta naiintindihan mo, ngayon humingi ng tawad. Si Marilyn ay mayabang na tumingin kay Lito. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay, humihingi ng tawad para saan? Sinabi ni Marilyn, humihingi ka ng paumanhin kay Kapitan Luo. Medyo mayabang ka ngayon. Kung hindi dahil sa ordinaryong tao ka lang, malamang nakahiga ka na ngayon sa lupa. Hey! Hey! Hindi napigilan ni Lito na matawa, hindi siya karapat-dapat. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Jano, itinuro niya si Lito, ano ang sinabi mo? Hindi ako karapat-dapat. Sino ka sa tingin mo, nang ahas na kausapin ako ng ganyan, maniwala ka man o hindi, ako. Maya-maya lang, isang malumanay na boses ng babae ang dumating, sorry, this is a public space, can you please keep it down? Ang nagsasalita ay isang batang babae na nakaupo sa hanay sa likod ni Lito. Nakasuot siya ng traditional country kimono, na may itim na buhok na hanggang balikat at nakabunggo na buhok na nagpaganda sa kanya. Matamis at maislan ang kanyang mukha. May hawak siyang libro sa kanyang kamay, mukhang naiinis kay Jano at sa iba pa. Naramdaman ng lahat ng mga mata sa cabin sa kanya, nakaramdam ng kahihiyan si Jano, kinailangan niyang bawiin ang kanyang kamay na handa na sa pakikipaglaban, at matalim na tinitigan si Lito, bata, maghintay ka. Nagkibit balikat si Lito, isang malamig na ngiti ang bumalot sa mga sulok ng kanyang bibig. Lumingon siya at tumanggo sa girl, at binigyan siya nito ng ngiti bilang ganti. Sa sandaling ito, sinabi ng babaeng malamanika sa kanluran kay Lito, sobrang pagmamalabos mo lang sa iyong sarili. Mula sila sa delegasyon ng martial arts, mas mabuting humingi ka ng tawad kapag umalis ka sa eroplano, o baka mabugbog ka. Walang pakialam si Lito, hindi pa malinaw kung sino ang matatalo. Diretsyong inilibot ng malamanika na batang babae ang kanyang mga mata. Bahagyang sinabi ng Diyosa na may itim na tuwid na mahabang buhok sa tabi niya, Chloe, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Habang nasa daan, wala ni isa sa kanila ang nagbigay pansin kay Lito. Makalipas ang 3 oras, dumating ang flight sa ibang bansa, isang lungsod. Habang papalabas ng terminal ang mga tao, nagkataon na naglalakad si Lito kasama ang isang babae, kung saan sinabi niya, salamat sa nangyari kanina. May hawak-hawak na libro ang dalaga, at isang malumanay na ngiti ang isinagot niya, wala lang. Naisip ko lang na nang-aapi ng iba ang mga iyon dahil sa kapangyarihan nila. At this point, the girl reached out towards Lito, I'm Ashley, and you. Lito. Bahagyang hinawakan ni Lito ang kanyang kamay at agad na binitawan. Tumanggo si Ashley bilang tugon, Lito, maligayang pagdating sa aming bayan. Sana ay masiyahan ka sa iyong pagbisita. Naging malamig ang tingin ni Lito. He was not here for fun but he still smiled at Ashley. Hindi nagtagal, sumakay ang party sa isang malaking shuttle bus sa airport. Malayo-layo na ang nilakbay ng bus sa kahabaan ng kalsada sa bundok nang biglang huminto ang driver ng bus. Pasensya na po sa lahat, may landslide sa unahan. Nakaharang ang daan. Nagkaroon kaagad ng mga reklamo. Anong gagawin natin ngayon? Nagmamadali ako. Ang sabi ng driver, mayroong dalawang pagpipilian.
Maaari tayong bumalik sa paliparan at maghintay para sa pag-aayos ng kalsada, o maaari tayong lumihis sa paglalakad sa ibang landas. Dapat tumagal iyon ng halos kalahating oras at dadalhin tayo sa istasyon ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpa siya ang ilan na bumalik sa paliparan para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Gayunpaman, pinili ni Lito at Ashley, ang delegasyon ng martial arts, at ang dalawang babae na lumihis sa mas maliit na landas. Sa kabundukan, napakalayo nito, na halos walang nakikitang pedestrian o sasakyan. Sa isang tabi, ang metoteyog na bangin ay umaakyat paitaas. Sa kabilang banda, ang bangin ay lumulubog ng 100 metro ang lalim. Isang grupo ng mga tao ang maingat na humahakbang. Si Lito ay maaaring magmadali, ngunit nakita ang takot na nakapinta sa mukha ni Ashley, nagpa siya siyang manatili sa kanya sa halip. Matapos ang halos 10 minutong paglalakad, biglang may lumitaw na 3 nakamaskara na figure sa kanilang dinadaanan. Sino kayo, bakit humarang sa dinadaanan namin? Humakbang si Jano, galit na pinayuhan. Isa sa mga nakamaskara na figure ay malamig na nanunuya, anak, matapang ka. Nauna si Jano, itinaas ang isang bato na kasing taas ng tao gamit ang kanyang mga kamay at inihagis ito pababa sa bangin, na buong pagmamalaki na nagsasabing, nakikita mo iyan. Kami ang delegasyon ng mula sa kingdom. Kung matalino ka, dapat kang umalis ngayon. Nag-iba ang ekspresyon ng mga nakamaskarang figure, what rotten luck. Si Chloe Huang at ang dark-haired goddess ay kumapit sa isa't isa, ang mga pusong tumitibok ng mabilis, salamat at may mga miyembro ng delegation na kasama natin kung hindi ay tapos na tayo, kung ang lalaking iyon lang. Habang sinasabi niya ito, tumingin siya ng masama kay Lito na nakatayo sa likuran. Nang akala ng lahat ay otres ang mga lalaking nakamaskara, biglang naglabas ng isang bagay ang pinuno, na tinutuya, kahit gaano kakakol, kaya mo bang lampasan ito? Lahat ay tumingin at ang kanilang mga mukha ay namutla. May hawak na baril ang lalaking nakamaskara. The expressions on Jano and others turned extremely terrible. Medyo may kakayahan sila ngunit hindi bulletproof, maliban kung naabot nila ang antas ng Grandmaster. Kung hindi, ang pagharap sa gayong mga baril ay posibleng mga hulugan ng maliit na pagkakataong mabuhay. Hehe, ngayon na natatakot ka, buti na lang. Wala kaming gulo. Babae lang ang gusto namin. Itinuro ng lalaking nakamaskara si Ashley sa tabi ni Lito. Nang mabigkas ang mga salitang ito, tila nakahinga ng maluwag ang lahat. Kung ganoon, umalis na tayo. Hindi tayo pamilyar dito, mas mabuting iwasan ang gulo, sabi ng isang matandang delegasyon ng martial arts. Tumango si Jano, talaga, matalinong nagsasalita si Elder yan. Sumulyap si Chloe kay Ashley, ibibigay na lang ba natin siya sa mga taong iyon? Sabi ni Marilyn, wala talaga tayong choice. Hindi natin maisasakripisyo ang sarili natin para sa kanya. May kompetisyon pa tayong sasalihan. Sa mga salitang ito, isang sarkastikong tawa ang umalangaw-ngaw. Tumingin si Marilyn sa pinanggalingan ng tawa. Si Lito ang umiiling, tumatawa, lahat kayo ay nagyayabang sakay ng eroplano, ngayon ay hindi mo na kayang protektahan ang isang babae. Nanigas ang mukha ni Marilyn, at hindi siya nagsalita. Hindi nasisiyahang sumagot si Jano, may mga baril sila. Kung kaya mo, protektahan mo siya. Hindi sumagot si Lito, sa halip ay tumayo siya sa harap ni Ashley at umungal sa mga lalaking nakamaskara, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sumigaw. Sa mga salitang ito, tumawa ang lahat ng lalaking nakaitim. Anak, wala ka bang isip? May baril kami. Dahil doon, nagpaputok ng putok sa itaas ang nakamaskara na Mama Meryl, na nagdulot ng isang malakas na putok, na nagpahiyaw kay Chloe. Magalang na itinukod ni Mr. Yan ang kanyang mga kamay patungo sa mga lalaking nakamaskara, mga ginoo, wala kaming kinalaman dito, ni hindi namin kilala ang binatang ito. Ngumisi ang lalaking nakamaskara, walang pupuntahan ngayon. Nang marinig ito, galit na tumingin si Jano at ang iba pa kay Lito, kasalanan ng lalaking ito ang lahat. Pinukaw niya ang mga lalaking nakamaskara at nasangkot tayo. Gayunpaman, tumingin si Lito sa mga lalaking nakamaskara at mahinahong sinabi, natapos na ang 10 segundo, wala ka ng pagpipilian ngayon. Nang ang lahat ay hindi pa nagre-react, kumislap si Lito at biglang nagpakita sa harap ng lalaking nakamaskara. Hinawakan niya ang lalaking nakamaskara, at pareho silang nahulog sa bangin. Bang, bang, bang. Umalangaw-ngaw ang ilang putok ng baril mula sa ibaba ng bangin. Sa sandaling ito, nagpalitan ng tingin ang natitirang dalawang lalaking nakamaskara, mission failed, retreat. Dalawa sa kanila, parang multo, ay mabilis na naglaho sa kakahuyan. Sa puntong ito, lahat ng iba ay napatingin sa bangin. Walang inaasahan na gagawin ni Lito ang gayong sakripisyo. Bumagsak mula sa ganoong taas, ganap na walang pagkakataon na mabuhay.
Si Chloe ay mukhang malungkot, at sinabi sa Diyosa na may itim, mahaba, tuwid na buhok, sister, tila hindi namin siya naiintindihan. Hindi ko inaasahan na itataya niya ang kanyang buhay upang iligtas ang iba, siya ay isang bayani. Medyo malungkot din si Karina Sia, namumula ang mga mata niya. Tinakpan ng dalisay na si Ashley ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala, hindi makapaniwala na si Lito ay mamamatay kasama ng lalaking nakamaskara para lamang sa kanya. Sa gilid, medyo hindi nasisiyahan si Jano habang pinagmamasdan ang tatlong dilag na naaawa kay Lito, isang bayani. Siya ay malinaw na hindi tama sa ulo. Sinamon siya ng tingin ni Ashley, coward, shut up, he's 1,000 times better than you. Dumilim ang mukha ni Jano, anong sabi mo? Anong klaseng tao siya para ikumpara sa akin, sa likod ko ay kumakatawan sa martial arts ng bansa namin. Sa isang tulad mo, natatakot ako na hindi ka karapat-dapat na kumatawan sa martial arts ng bansa. Suddenly, a cold voice came from behind. Nakilala ang pamilyar na boses, ang tatlong babae ay agad na mukhang nasa sabik at tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita si Lito na nakatayo sa gilid ng bangin, isang tanawing hindi nila inaasahan. Nagulat lahat sina Jano at Marilyn. Tinakpan ni Chloe ang kanyang bibig, sumisigaw, tao ka ba o multo? Binigyan siya ni Lito ng isang sulyap, ganito ka ba makipag-usap sa isang matagumpay na bayani? Hinawakan ni Chloe si Lito, wow, ang init mo, tao ka, buhay ka pa. Sa oras na ito, mabilis na lumapit si Ashley kay Lito, hinawakan ang kanyang kamay, maganda iyan, kung may nangyari talaga sa iyo, Majay guilty ako sa natitirang bahagi ng buhay ko. Bahagyang ngumiti si Lito, okay lang ako. Tumingin si Karina kay Lito saglit, curious na nagtanong, kumusta ka hindi ka nasaktan? At nasaan ang lalaking nakamaskara? Casual na gumawa ng kasinungalingan si Lito, nang nahulog ako, humawak ako sa isang sanga, ang lalaking nakamaskara ay dapat na bumagsak sa kanyang kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Chloe, karma talaga ang tawag dito. Matapos ang kapanapanabot ngunit walang pangyayaring interlude na ito, muling nagsimula ang grupo sa kanilang paglalakbay sa bundok. Dahil sa walang pag-iimbot na pagkilos ni Lito, nagkaroon ng pagbabago sa kanya sina Chloe at Karina, nakipag-usap sa kanya habang nasa daan. Nang marinig ni Lito na balak bisitahin ang isang lugar na Nara, masayang iminungkahi ni Chloe, pinaplano rin naming bisitahin ang Nara para makita ang sagradong isa. Bakit hindi tayo magsama? Palibhasa'y bago sa ibang bansa, inisip ni Lito na hindi masasaktan ang pagkakaroon at tumango ito. Gayunpaman, pakiramdam ni Jano ay mas pinabayaan kaysa dati. Sa pagtingin kay Lito, na napapalibutan ng tatlong dilag sa harapan, ang kanyang tingin ay puno ng kawalang kasiyahan. Kabanata 662. Matapos ang halos 20 minutong paglalakad, sa wakas ay natagpuan ni Lito at ng iba pa ang istasyon ng bus. Sumakay sila ng bus at nakarating sa gitna ng bayan. Tinanong ni Ashley si Lito para sa kanyang numero ng telepono. Lito had a good impression of Ashley, so he gave her his number. Sa sandaling ito, huminto sa tabi ng kalsada ang isang marangyang kahabaan na sasakyan. Isang matanda na mukhang mayordomo na naka-tailcoat ang lumabas sa sasakyan. Diretso siyang naglakad palapit kay Ashley, na nagpapakita ng paggalang, at sinabing, Miss Ashley, narinig ng amo ang balita na kinidnap ka at labis na nag-aalala. Agad niya akong pinasundo para sunduin ka. Nasaktan ka ba? Bahagyang ngumiti si Ashley, Lolo Ingo, ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala mo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, may utang ako sa kanya ngayon. Tumingin ang mayordomo kay Lito, at kumunot ang kanyang noo, Miss, sino ito? Ikinwento ni Ashley sa mayordomo kung paano siya iniligtas ni Lito. Ang tingin ng mayordomo kay Lito ay lubos na lumambot. Ngumiti siya at sinabing, maghintay ng sandali. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Parang may nire-report siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit siya at sinabi kay Lito, iniimbitahan ka ng aming master sa aming mansyon bilang panauhin upang magpasalamat sa pagligtas mo kay Miss Ashley. Direktang umiling si Lito, hindi na kailangan. Naisip ng matandang mayordomo na walang tiwala sa kanya si Lito, kaya ngumiti siya at sinabing, ang pangalan ng aking amo ay Orly Ono. Nang marinig ang pangalang ito, nagpakita ng pagtataka sina Chloe at Karina. Bago siya naglakbay papaante sa ibang bansa, nagsaliksik si Chloe at medyo may kaalaman tungkol sa lokal na konteksto. Nagulat siya, Orly Ono, hindi kaya iyon ang pinakamayamang tao dito, di ba? Tumango ang matandang mayordomo, oo, iyon ang aking master. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang tingin ng lahat kay Lito ay agad na puno ng inggit at selos.
Ang grupo mula sa martial arts delegation ay pawang may mga mukha ng panghihinayang. Kung alam nilang mas maaga na si Ashley ay anak ng pinakamayamang tao dito, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang iligtas siya kahit na nanganganib ang kanilang buhay. Ngayon ang batang ito ay nakakuha ng bargain. Nang maisip ng lahat na masayang sasang-ayon si Lito, napakatahimik na umiling si Lito, paumanhin, abala ako. Nang marinig ito, medyo nagulat ang matandang mayordomo. Magsasalita pa sana siya nang biglang kumulog sa langit. Mabilis na nagtipon ang maitim na ulap, at tila uulan. Kasabay nito, tumangala si Ashley sa langit, biglang namutla ang kanyang mukha, at medyo nalungkot, Lito, kailangan ko munang umalis, pumunta ka sa bahay ko kapag may oras ka. Pagkatapos niyang magsalita ay dali-dali siyang pumasok sa sasakyan. Tumingin ang matandang mayordomo kay Ashley na may pag-aalalang ekspresyon, kailan kaya gagaling ang sakit ng binibini. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lito. Kung hindi siya nagkakamali, may mga problema ang katawan ni Ashley, at may kinalaman ito sa tag-ulan. Iniisip ang kanyang maputlang mukha ngayon, nagpa siya si Lito at sinabi sa mayordomo, pupunta ako sa mansyon bukas ng umaga. Tumango ang matandang mayordomo, kumuha ng business card, at ibinigay kay Lito, ito ang address, tatanggapin kita anumang oras. Pagkatapos magsalita, sumakay ang matandang mayordomo sa kotse at umalis. At this moment, a sneer came from the side. Akala ko ba napaka-aloof mo, pero gusto mo palaligawan ang isang mayaman na babae. Parang kanina mo pa ito pinagplanuhan, simula pa lang ay nakilala mo na ang inosenteng babaeng iyon, di ba? Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Jano, na noon pa man ay ayaw kay Lito. Binigyan siya ni Lito ng malamig na sulyap, ang duwag na tulad mo ay dapat tumigil sa pagsasalita. Who are you calling a coward? Si Jano, na tila nasusunog, ay tumalon ng mataas, itinuro si Lito at sumigaw, humihingi ng tawad sa akin, o maniwala ka man o hindi, ihahagis kita sa lupa. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, kumilos na si Lito, nag-swipe ng sipa sa mga tuhod ni Jano. Ang tanging naramdaman ni Jano ay ang matinding pananakit ng kanyang tuhod, at siya ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Umalangaw-ngaw ang boses ni Lito, humihingi ka sa akin ng tawad. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat sa paligid. Nang sila ay bumalik sa kanilang katinoan, lahat sila ay tumingin kay Lito ng may awa. Umiling si Karina, ang walang isip, itinaya ang kanyang buhay. Ipinadyak ni Chloe ang kanyang paa at bangulong, masyadong mainitin ang ulo ng taong ito. Sa tingin ba niya ay makikigulo siya kay Jano? Tapos na siya ngayon. Oo naman, ang mukha ni Jano ay nabaluktot sa galit. Gusto mo bang mamatay? Bigla siyang tumayo at sinuntok ang tiyan ni Lito. Ang suntok ay mabangis at dumating na may tunog ng pagputol ng hangin. Kung ito ay sakta ng isang ordinaryong tao, malamang na ito ay mag-iiwan sa kanila na pailay, o sa pinakakaunti, na karete sa loob ng maraming buwan. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Lito, gaanong malisyoso. Naglunsad din siya ng suntok, pero dahil sa parehas sila country ang kalaban, medyo nagpigil siya. Bang! Kasabay ng mahinang ingay, ang kamay ni Jano ay nakaranas ng matinding sakit, at patuloy siyang umatras. Agad na tumalon si matandang yan, Ainal Alayan si Jano mula sa likuran, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Lito, lahat tayo ay iisang bayan, nag-aaway dito sa ibang bansa. Hindi ba tayo ginagawang katatawanan? Isang walang pakialam na ngiti ang ibinigay ni Lito, may katuturan. Jano, let this matter rest. Let's go. Tinapik ng matandang yan ang balikat ni Jano, nang akmang aalis na siya, tumalikod siya at tumingin kay Lito, binata, mas mabuting magpakababa ka kapag nasa labas ka. Kung hindi dahil iisa ang ating bayan, tuturuan kita ng leksyon. Nang marinig ito, tumawa si Lito, turuan mo ako ng leksyon. Sino ka sa tingin mo? Sa pahayag na ito, muling nagbago ang mukha ng lahat. Galit na gumanti si Marilyn, bastos. Si Old Yan ay lubos na iginagalang sa mundo ng martial arts sa atin, na minsan ay may nakaharap na master, at nagawang hindi mahulog sa loob ng 10 galaw, lalo kang walang galang. Pagkasabi noon, agad siyang sumugod, humarap kay Lito, at sumipa patungo sa kanya. Nakasuot ng maong shorts, ang naramdaman lang ni Lito ay isang mahabang pares ng mga binti, kasing puti ng nyebe, na lumilipad patungo sa kanya. Subconsciously, he grabbed her ankle. Nagbago ang mukha ni Marilyn, at natagpuan ang sarili na hindi makagalaw. Pulang-pula ang maganda niyang mukha sa pagod, you bastos, let me go. Pinisil ni Lito ang kanyang bukong-bukong, pwede kitang bitawan, magmakaawa. Kinagat ni Marilyn ang kanyang labi, in your dreams.
Sa malamig na tawa, marahas na ibinaba ni Lito ang kanyang braso, patuloy na umatras si Marilyn, at sa wakas ay umupo sa lupa. She got up in an embarrassing manner, the corners of her eyes reddening slightly. Bastos, I will kill you. Marilyn, tignan mo ang itsura mo. Ang biglang boses ni Elder Yan ay umalangaw-ngaw. Noon napansin ni Marilyn na maraming taga rito ang nanunood, nag-uusap. Kinuyam niya ang kanyang kamao at mabangis na sinabi kay Lito, huwag kang manggahas na mahulog sa aking mga kamay. She then twisted her waist and walked away. Na may seryosong ekspresyon, tumingin si Elder Yan kay Lito at umiling, kung ang nakababatang henerasyon sa ating bansa ay kumilos ng walang ingat tulad mo, kung gayon tayo ay mapapahamak. Binata, huwag kang magpakitang muli ng iyong mukha, o tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng komunidad ng martial arts ng ating bansa. Pagkasabi nito, umalis si Elder Yan kasama ang delegasyon. Habang pinagmamasdan ang kanilang likuran, umiling si Lito at walang pakialam na sinabi, malamang na hindi ka kumakatawan sa komunidad ng martial arts ng ating bansa. Sa sandaling ito, tinapik ni Chloe ang kanyang balikat, hoy, tumigil ka sa pagmamayabang. Gabi na, punta na tayo sa hotel. Tumanggaw si Lito, bahagyang nag-isip sa kanyang isipan. Nahuli ng ninja si Lara, malamang na hindi siya sasakay ngunit pumili ng bangka sa halip, ang pag-abot sa ibang bansa ay aabutin siya ng hindi bababa sa 2 araw. Kailangan niyang maabot ang Nara sa loob ng 2 araw upang ayusin ang mga account kay Kervin Yoshida. Sina Chloe at Karina ay nakapag-book na ng isang hot spring hotel ng maaga, ngunit nalaman nilang walang bakante nang makarating sila sa front desk. Pumwesto si Lito sa pagitan ng 2 babae, medyo nakaramdam ng awkward. Idly na inikot niya ang isang lock ng kanyang mahabang itim na buhok at sinabing casual, ano ang gagawin? Siguro dapat kang matulog sa mga lansangan. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at sinabing, well, I heard there's a lot crazes around here. Baka may hindi inaasahang panghihimasok sa gabi. Nagkataon lang, I do know a little bit of martial arts. Si Chloe, ang kanyang maliit na mukha na pumuputi sa takot, ay nakiusap kay Karina, Karina, hayaan siyang manatili sa atin. Tinapunan ni Karina si Lito ng isang sid-ilong sulyap, ngunit hindi natin siya lubos na kilala, marahil isa siya sa mga baliw. Tinapik-tapik ni Chloe ang kanyang backpack, walang problema, bumili lang ako ng fruit knife. Kung susubukan siya, gagawin ko siyang parang prutas. Dahil doon, gumawa siya ng isang makabuluhang sulyap sa isang bahagi ng katawan ni Lito. Naramdaman ni Lito ang malamig na panginginig na bumaba sa kanyang gulugod at napaatras siya. Pagsapit ng gabi, walang choice si Karina kundi pumayag. And so, under the curious gaze of the receptionist, 2 women and 1 man checked into a couple's room with a king-sized bed. Pagkatapos ng padalos-dalos na hapunan, hindi na makapaghintay si Chloe na kaladkarin si Karina patungo sa mga hot spring. Nagpalit silang dalawa ng pantulog, isa cute at charming, yung isa cool at aloof. Lumapit sila kay Lito, bahagyang sinisipa siya ng kanilang mga puting daliri, hoy, bawal sumilip okay. O baka mabulag ka ng fruit knife ko. Dahil sa kislap ng pananibik, magkahawak kamay ang 2 babae, binuksan ng husto ang pinto at naglakad papasok sa bakuran. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang tunog ng tubig at ang tawanan at kalokohan ng 2 babae mula sa likod ng nakasaradong pinto. Ah, Chloe, itigil mo na ang kalokohan. Karina, you have such a great figure, let me have a feel. Chloe, huwag ka nang magparamdam. Hindi, Sa pakikinig, naramdaman ni Lito ang init sa ibaba ng kanyang ilong, at nang panasan niya ito ng kanyang kamay, puno ito ng dugo. Ano, nag-nosebleed talaga siya. Mabilis na pinunasan ni Lito ang kanyang nosebleed gamit ang tissue, bumubulong sa sarili, kaya ganito ang laro ng mga babae kapag magkasama sila. Makalipas ang 1 oras, biglang bumukas ang sliding door. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Chloe. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sumisigaw, bakit nandito ka pa? Nakahiga si Lito sa sopa, casual na sumagot, inaasahan mo bang matutulog ako sa malaking kama habang ang isa sa inyo ay natutulog sa sopa? Sa ikalawang pag-iisip, nakita ni Chloe na makatwiran ang kanyang argumento, ngunit nakabalot lamang siya ng puting bath towel ngayon. Bagamat walang nalantad, medyo nahihiya pa rin siya. Huwag kang tumingin. Ngumuso siya at mabilis na tumakbo sa kwarto. Sa sandaling ito, pumasok si Karina. Mas kalmado siya kaysa kay Chloe. Sa kanyang mahaba at basang buhok na nakalugay sa kanyang mga balikat, balingkinitan, tuwid na mga binti na humahakbang, at ang kanyang maselang baywang ay umuugoy, siya ay nagmistulang sirena sa dilim. Si Lito ay nakakita ng maraming magagandang babae, ngunit hindi niya maitatanggi ang figure ni Karina ay pinakamataas. Maganda ba?
Ibinalik ni Karina ang kanyang ulo, sinulyapan si Lito na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tumango si Lito, ayos lang, mas maganda kung medyo malaki ang dibdib mo. Pumunta ka sa kamatayan. Sinaman siya ng tingin ni Karina at pumasok sa kwarto, sinara ang pinto sa likod niya ng malakas. Bahagyang tumawa si Lito. Naghihintay hanggang sa marinig niya ang pantay na mga tunog ng paghinga mula sa loob ng kwarto, umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang magtanim. Noong huling pagkakataon sa Hidden Dragon Mountain ay nakakuha siya ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya, isang bahagi nito ay hindi pa niya napino. Kailangan niyang maglagay ng mas maraming pagsisikap upang maging mas malakas. By the time he finished his round of cultivation, the sky was already bright. Walang bakas ng pagkapagod sa mukha ni Lito. Bumangon siyang puno ng lakas, ang kanyang balat ay kumikinang na parang ginto. Pumasok siya sa looban at huminga ng malalim. Ang hiningang iyon ay direktang bumuo ng isang bulk zone ng hangin, na naging sanhi ng malakas na kaluskos ng mga puno. Tumango si Lito, lubos na nasisiyahan sa pag-unlad mula sa kanyang paglilinang. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, nag-iwan siya ng note at pagkatapos, gaya ng ipinangako, tumungo sa mansyon ni Ashley. Kabanata 663. Matapang si Lito na sumugod sa ulan upang makarating sa tirahan ng Ono, ang kalangitan ay umaambon pa rin ng mahina. Pagkaring ng doorbell ay mabilis na binuksan ng matandang mayordomo ang pinto. Nang makita si Lito, malugod niya itong tinanggap, maghintay sandali, kukunin ko ang master. Lumingalinga si Lito sa paligid, nagtatanong, nasaan si Ashley? Napabuntong hininga ang mayordomo, masama ang pakiramdam ni Ashley at hindi na siya nakakaharap, natatakot ako. Tumango si Lito, naiintindihan ang sitwasyon. Umupo siya sa sofa, at maya-maya ay may lumapit na katulong para ihain sa kanya ang tsaa. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ang isang mature at steady middle-aged na lalaki. Ito ang ama ni Ashley, si Orly Ono, ang pinakamayamang tao dito sa lugar. Narinig ko kay Ashley na muntik ka nang mawala ng buhay para iligtas siya. Lubos akong nagpapasalamat, sabi ni Orly habang nakipagkamay kay Lito. Taga-ibang bansa ka, dito magbakasyon di ba? Kung ganoon, lahat ng gastusin mo sa biyaheng ito papunta dito ay ako na ang bahala, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa anak ko. Sabi nito, pumalakpak siya, at lumabas ang matandang mayordomo na may dalang malita. Sa pagbukas nito, napuno ito ng US dollars. Narito ang kalahating milyong US dollars, mangyaring tanggapin ito, seryosong sabi ni Orly. Gayunpaman, umiling lang si Lito. Nang makita ito, napakunot ng noo si Orly at bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon, sa pag-aakalang inisip ni Lito na masyadong maliit ang halaga. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay namangha kay Orly. Ayoko ng pera. Lahat ng tungkol sa salita ni Lito ay malinaw. Medyo na-curious si Orly, oh. Then what do you want? Cars, houses, o beauties? Gayunpaman, patuloy na umiling si Lito, wala akong gusto. Tumawa si Orly, halatang hindi naniniwalang siya ay magiging hindi makasarili, dahil wala kang gusto, bakit ka nagmadali dito sa umaga sa ulan? Mahinahong sumagot si Lito, nagpunta ako rito dahil sa sakit ng iyong anak na si Ashley. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Orly, anong sabi mo? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sinabi ba sa'yo ni Ashley? Umiling si Lito, kung tama ang hula ko, sa tuwing umuulan, dumaranas ng matinding pananakit ng ulo si Ashley. Parang mas gusto niyang mamatay. Puno ng pangamba ang mukha ni Orly habang matalim na nakatitig kay Lito. Casual na ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at nagpaliwanag, hindi ko alam kung narinig mo na ang tradisyonal na gamot ng aking bayan, isa akong practitioner. Traditional medicine. Tumango si Orly, medyo narinig ko na ang tungkol dito, at pinag-iisipan kong maghanap ng tradisyonal na medicine practitioner mula sa bayan mo, ngunit narinig ko na ang tradisyonal na medicine sa ay humihina na at hindi na makakapagligtas ng mga buhay. Karamihan sa mga kasalukuyang practitioner ay mga manloloko. Eksakto, Mr. Ono, hindi ka dapat malinlang ng lalaking ito. Biglang lumabas ang isang mapang-uyam na boses, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kimono. Ang lalaki ay nakasuot ng isang pares ng gintong rimmed na salamin, mukhang pino at sibilisado, na may dalang isang medikal na kahon sa kanyang mga kamay. Nang makita ang bagong dating, agad siyang binati ni Orly, dapat ikaw si Dr. Kobe, di ba? Tumango ang lalaki, tama, ako si Arman Kobe, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Kobe. Naglayag ang aking mga ninuno sa daan-daang taon na ang nakararaan, nagmana ng tanyag na kaalaman sa medisina, at ito ay naipasa hanggang ngayon.
Dahil doon, sinulyapan niya si Lito, na nagpapakita ng ngiti ng pang-aalipusta. Iyong mga gamot, itinatapon ang sinaunang tradisyonal na gamot. Ngayon, ang orthodox medicine ay nananatili sa amin. Nang marinig ito, umiling si Lito, bastos. Baga! You dare insult me. Walang karapatan ng manluloko na bastyusin ako. Namula ang mukha ni Arman. Nagkibit balikat si Lito, hindi kita sinisiraan, binibigyan lang kita ng ebalwasyon. Nagngangalit si Arman, well, tingnan natin kung sino ang makakapagpagaling sa sakit ni Miss Ashley. Nag-cross arm si Lito at tumangala, let's do it. Tusong gumalaw ang mga mata ni Arman, na nagpapahiwatig ng nakakatakot na ngiti, kung matalo ang isa, dapat may parusa. Kung matalo ka, pumunta sa sentro, ang pinakaabalang lugar dito, at malakas na sabihin sa lahat na ang tradisyonal ninyong medicine ay bumaba na, at ang orthodox ay nasa aming bayan. Natahimik si Lito, malamig na nakatingin sa kanya. Ngumisi si Arman, ano? Natatakot ka ba? Umiling si Lito, nagtataka lang ako. Kapag natalo ka, dapat ba kitang bugbugin, o straight ka? Nang marinig ito, ang ngiti sa mukha ni Arman ay agad na natigil, siya ay nanunuya, mayroon akong isang siglong pamana ng inyong medicine, hindi ako matatalo sa isang tulad mo. Ngumisi si Lito, ha, daan-daang taon man o hindi, amin pa rin ito mula sa bansa namin. Matatalo ba ng anak ang kanyang ama? Nang makita ang tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawa, nakipag-eye contact si Orly sa butler. Agad na sinabi ng mayordomo, sumunod po kayo sa akin, mga ginoo. Si Lito, nanunuya si Arman, nanguna, at sinundan ang mayordomo sa itaas. Maya-maya pa ay nakarating na ang lahat sa guest room. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw si Ashley sa tulong ng isang kasambahay. Napakasungit ng mukha niya, at hawak-hawak niya ang noo niya gamit ang isang kamay, parang nasasaktan. Tatayo na sana si Lito nang si Arman, ay sumugod, lumapit kay Ashley, at ngumiti, Miss Ashley, ako ang tagapagmana ng Kobe. Ang iyong ama ay partikular na humiling sa akin na tretuhin ka. Tumango si Ashley, umupo, at pinahaba ang kanyang makatarungang palso. Si Arman, ay nagsimulang maramdaman ang kanyang palso. It took him a full 20 minutes bago niya binitawan ang kamay niya. Agad namang nagtanong si Orly, Mr. Kobe, maaari ba itong gumaling? Tinamaan ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa, sumagot si Arman, makatiyak ka, isang acupuncture treatment ang mag-aasikaso nito. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Orly, kung mapapagaling ni Sir si Ashley, bukod sa dati ng prepaid na bayad sa konsultasyon, mag-aalok ako ng karagdagang $1,000,000, at irerekomende kita sa aking mga kaibigan. Nang marinig niya ito, kumikinang ang mga mata ni Arman. Hindi mahalaga sa kanya ang pera, ngunit ang interesado siya ay ang reputasyon ni Orly, bilang isang bilyonaryo. Kung ay endorso niya ang pamilya Kobe, tiyak na tataas ang katayuan ng angkan ng Kobe, isang benepisyo na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Agad niyang inilabas ang kanyang silver needles, Miss Ashley, please be seated. I need to apply the needle to your head. Medyo kinabahan si Ashley. Sinulyapan niya ang kanyang ama at tumango si Orly sa kanya, Mr. Kobe is a renowned traditional medicine doctor. Don't be afraid, listen to him. Nang ipasok na sana ni Arman ang acupuncture needle, isang malamig na sigaw ang dumating. Stop! May balak ka bang pumatay? Ang nagsalita ay walang iba kundi si Lito. Gulat na gulat ang lahat habang nakatingin sa kanya. Agad na nagalit si Arman. May nililigtas ako, don't tell me hindi mo man lang naiintindihan ang acupuncture. Malamig nang inisya ni Lito, sa paghusga mula sa kung saan mo inilalagay ang karayom, dapat mong isipin na ang sakit ng ulo ni Ashley ay sanhi ng pagsalakay ng hangin at lamig. Nagulat si Arman, hindi inaasahan na ibubunyag ni Lito ang kanyang diagnosis nang hindi man lang kumukuha ng palso. Gayunpaman, tiyak na hindi niya aaminin ang mga salita ni Lito sa harap ni Orly. Hehe, I have no obligation to inform you. Stop disturbing my treatment. Tumingin si Arman sa matandang mayordomo, na istorbo niya ako. Dapat akong mag-concentrate kapag nagsasagawa ng acupuncture. Kung hindi, maaaring makompromiso ang therapeutic effect. Malinaw ang kanyang implikasyon, gusto niyang umalis si Lito. Nang marinig ito, agad na nilapitan ng matandang mayordomo si Lito, Mr. Argel, mangyaring lumabas. Pinandilatan ni Lito si Orly at malamig na sinabi, ang kanyang paghatol ay ganap na may depekto. Kung magpapatuloy siya sa paggamot sa acupuncture, hindi lamang nito mapapabuti ang kondisyon ni Ashley, ngunit maaari pa itong lumala, na ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Katawa-tawa, ang aking pamilya Kobe ay nagsasanay ng medisina sa loob ng daan-daang taon.
Paano tayo magkakamali sa pagdiagnose ng gayong kaunting sakit na parang sakit ng ulo? Ngumisi si Arman. Umiling si Lito, naramdaman ang medyo hindi nasisiyahang tingin mula kay Orly. He scoffed coldly at diretsong lumabas. Sinabi ng matandang mayordomo, Mr. Argel, bakit hindi ka muna magpahinga? Uminom ka ng isang tasa ng tsaa at maghintay hanggang gumaling si Miss Ashley. Tumawa ng mapanlinlang si Lito, mas mabuti pa. May mangyayari sa kanya sa loob ng 5 minuto. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng matandang mayordomo. That's a quite crude thing to say. Isinusumpa mo ba si Miss Ashley? Sige, huwag kang maniwala. Itinuro ni Lito ang orasan sa dingding, maghintay tayo at tingnan. Ang matandang mayordomo ay nagmatigas na umupo, at pareho silang naghintay. Habang lumalapit ang 5 minuto, walang gumagalaw mula sa guest room. Umiling ang matandang mayordomo at tumawa, Mr. Argel, huwag kang magtatangi kay Mr. Kobe dahil lang sa kababayan ko siya. Kayong mga taga-ibang nation. Naputol siya sa kalagitnaan ng biglang may sumigaw na puno ng paghihirap mula sa guest room. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng mayordomo, at nagmamadaling tumayo, anong nangyayari? Bumagsak ang mukha ni Lito habang nagmamadaling pumasok sa guest room. Pagbukas niya ng pinto, nakita si Ashley na nakahandusay sa sahig, nakapikit, nakahawak sa ulo niya at umuungol sa sakit, ang ulo ko. Sobrang sakit. Sesubog na. Si Arman, sa kabilang banda, ay nakatayo sa isang tabi na may maputlang mukha, na tila nalilito kung ano ang gagawin. Inis na hinawakan siya ni Orly sa kwelyo, Dr. Kobe, ano ang nangyayari kay Ashley? Di ba sabi mo gagaling siya ng gamot mo? Paanong mas malala na ang kondisyon niya kaysa dati? Nauutal na sabi ni Arman, ako. Hindi ko rin alam, ginawa ko lahat ayon sa libro. Ano, quack doctor. Sa kanyang galit, sinampal siya ni Orly sa tapat ng mukha. Sa sandaling ito, lumala ng husto ang kalagayan ni Ashley. Nagsimula siyang damyugo ng husto mula sa kanyang ilong, walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan, unti-unting nawala ng malay. Kung may nangyari kay Ashley, huwag mong isipin na aalis ka ng buhay ngayon. Si Orly ay namumula sa galit. Si Arman ay napaupo sa sahig sa takot, namumula ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, pumasok si Lito, agad na binuhat si Ashley. Pipigilan sana siya ni Orly, ngunit hinarang siya ng matandang mayordomo, Master Ono, tingnan niya. Kasabay nito, bumulong ang mayordomo sa tainga ni Orly, ikinwento ang hinulaan ni Lito kanina. Talaga. Si Orly ay tumingin kay Lito ng may pagtataka, isang kurap ng panghihinayang sa kanyang nakaraang desisyon. Tumango ang matandang mayordomo, Master Ono, subukan niya ito. Wala na tayong ibang pagpipilian. Walang pagpipilian si Orly kundi ang magkompromiso. Hinawakan ni Lito ang pulso ni Ashley, agad na ipinadala ang kanyang vital energy sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang heart meridian. Habang nagpapatuloy ang pag-aalaga ng chi, ang pagdurugo ng ilong kay Ashley ay unti-unting huminto, at ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig. Nang makita ang eksenang ito, si Orly, at ang matandang mayordomo, at si Arman ay nagpakita ng labis na pagkamangha. Paano ito posible? Kinusat ni Arman ang kanyang mga mata. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng paggamot. Hindi pinapansin ang kanilang nagulat na mga boses, lumingon si Lito kay Orly at nagtanong, naranasan na ba ni Ashley ang isang malaking psikolohikal na trauma? Sandaling nag-isip si Orly, hindi. O tama, 5 taon lang ang nakalipas, nang mamatay ang kanyang ina, kalahating taon siyang hindi nagsasalita. Nagpatuloy si Lito, kung hindi ako nagkakamali, umuulan ng pumanaw ang iyong asawa, at nagsimula rin ang sakit ni Ashley noong 5 taon na ang nakakaraan. Sa paalala nito, napaawang ang bibig ni Orly, oo, nagsimula ito eksaktong 5 taon na ang nakakaraan. Maaaring ang sakit ng ulo ni Ashley sa ulan ay sanhi ng isang psikolohikal na trauma. Tumango si Lito, tama. Wala sa isip niya ang problema niya, kundi nasa puso niya. Maaari mo bang gamutin ito? Ang ugali ni Orly ay naging sobrang magalang halos kaagad. Tumango si Lito, maaalis ko na ang pagwawalang kilos sa kanyang puso. Sa hinaharap, kailangan niyang mag-ingat, huwag masyadong magalit, at pagkatapos ay hindi na mauulit ang kanyang pananakit ng ulo. Sa pamamagitan nito, inilagay niya si Ashley sa sahig at sinimulan ang paggamot sa acupuncture. Makalipas ang 10 minuto, natapos na ang paggamot. Iminulat agad ni Ashley ang kanyang mga mata, anong nangyari sa akin? Umupo siya, blanko ang tingin sa paligid. Si Orly ay tumingin sa labas ng bintana sa ulan, pagkatapos ay bumalik kay Ashley, na tuwang-tuwa na sumisigaw, Ashley, hindi na ba masakit ang ulo mo?
Nagulat si Ashley, pininsel ang kanyang mga templo, at nagpahayag ng pagkamangha, hindi na talaga masakit. Kabanata 664. Napayuko si Orly kay Lito, Mr. Argel, maraming salamat. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari kanina. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, walang problema. Sa puntong ito, bumaling siya kay Arman, naniniwala ka pa rin ba na ang orthodoxy ng medicine ay andito? Tandaan, ang iyong master ay palaging magiging master mo. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Arman, ngunit hindi siya makapagtalo kahit isang salita. Aalis na sana siya habang hawak ang kanyang medical box, ngunit bigla siyang pinigilan ni Lito, yun lang. Hindi ba tayo nakipagpustahan? Hahayaan mo bang bugbugin kita, o straight mo ang traditional namin? Kumunat ang mukha ni Arman, joke lang yun. Ngumisi si Lito, pero sineseryoso ko ito. Nagmarcha siya pasulong, hinawakan sa kwelyo si Arman, at bumungad sa kanyang mga mata ang lamig, sa tingin mo ba ay may isang taong mapagkunwari na kayang lapastanganan ang aming medicine? Pumili ka kaagad. Si Arman ay hindi pa nakakita ng ganoong nakakatakot na mga mata. Agad siyang sumuko, I choose the first option. Very good. Na-corner ni Lito ang kanyang bibig, biglang sumuntok, tumama sa mukha ni Arman. Hooray! Kasunod nito, si Arman ay tinamaan ni Lito ng higit sa 100 beses. Ang kanyang buong mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy, at siya ay tumakas ng kahabag-habag, hawak ang kanyang ulo. Parehong nagulat si Orly at ang matandang mayordomo sa gilid. Noong una, pinaplano ni Orly na turuan ng leksyon si Arman, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mas marahas pa si Lito, na iniwan si Arman na hindi makilala kahit sa sarili niyang ina. Finally, Lito thought it was enough. Waving his hand, stop saying such nonsense, get lost. Sa pag-ungol, tinakpan ni Arman ang kanyang mukha at tumakbo. Tinakpin ni Ashley ang kanyang bibig at tumawa, Lito, hindi ko inaasahan na ganito kakagalit, hahaha. Nagkibit balikat si Lito, may humihingi lang ng sampal. Pagkatapos, personal na naghanda si Orly ng isang piging na tinatrato si Lito. Sa piging, muli niyang iminungkahi na gantimpalaan si Lito, ngunit tumanggi pa rin si Lito, tinulungan ako ni Ashley sa eroplano, kaya ganap na makatwiran na tulungan ko siya bilang kapalit. Nang marinig ito, si Ashley na nakaupo sa gilid ay bahagyang natigilan at tumingin ng malalim kay Lito. Tumango si Orly at sinabing, balita ko pupunta ka sa Nara. Tumango si Lito, aalis ako ngayon. Pumalakpak si Orly, ang galing. May biyahe ako sa Nara bukas para dumalo sa isang business banquet, dapat sumama ka rin. Malinaw, nais ni Orly na ipakilala siya sa ilang mga tao mula sa mataas na lipunan, na maaari ding ituring bilang isang uri ng gantimpala. Nag-isip sandali si Lito, marahil ay makakatagpo siya ng ilang tao mula sa pamilya Yoshida sa piging, kaya, tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya at umalis. Dahil maaga pa, hindi sumakay ng kotse si Lito pabalik sa Hot Spring Hotel, sa halip, nagpasya siyang maglakad. Nang marating niya ang isang tahimik at ilang na kalye, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang magulo na matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng kadit na asul na kimono, manipis at maikli, at kalat-kalat na kulay abong buhok na nakatali sa isang top knot sa kanyang ulo, isang tipikal na damit ng mga taga-silangan. Para siyang pulubi, nakaupo sa tabi ng kalsada, kumakain ng rice balls. Kumunat ang noo ni Lito, naramdamang may mali, ngunit wala siyang napansing mali habang papalapit siya sa matandang lalaki. Nang madaanan niya ang matanda, inilagay ng huli ang natitirang kalahati ng kanyang rice ball sa lupa at tumangala kay Lito. Ikaw ba ang tinatawag na Lito? Tanong niya. Tumigil si Lito, walang pakialam na sumagot, ako iyon. Kilala mo ba ako? Humalaklak ang matanda, dahan-daang tumayo, hindi, ngunit ang aking junior na kapatid. Kumunat ang noo ni Lito, naging maingat, sino ang junior mong kapatid? The old man chuckled ominously. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay si Marvin, ang presidente ng Eastern Yin Martial Arts Association. Napilayan mo ang kanyang mga braso. Hindi nakayanan ng kahihiyan, gumawa siya ng harakiri ilang araw na ang nakakaraan. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito, oh, bakit ako mag-aalala? Ang hindi niya kayang tiisin iyon. Nang marinig ito, kumaibot ang mga kalamnan sa mukha ng matanda, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kilala mo ba kung sino ako, bata? Tanong niya. Umiling si Lito, wala akong pakialam. Kung gusto mong lumaban, pakibilasan. Hinihintay ako ng 2 dilag. Ayokong mag-aksaya ng oras sa iyo. Napakamayabang mo. Mas mabuting may lakas ka para suportahan ito, kung hindi, magiging miserable ang iyong wakas.
Malamig na ngumisi ang matanda, tandaan mo, ang pangalan ko ay Seth. Bago mawala ang kanyang boses, biglang nawala ang figure ng matanda. Sobrang bilis. Ang mga mata ni Lito ay biglang lumiit, agad na hinuhusgahan na ang lakas ng matanda ay maaaring mas malakas pa kaysa sa dalawang master mula sa Hilaga at Timog. Sa sumunod na segundo, isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang likuran, na may isang kamaong bakal na humahampas sa isang umaalulong na hangin, na nakatutok sa likod ng kanyang leeg. Agad na umatras si Lito ng ilang metro at tinitigan ang matanda, nag-click sa kanyang dila, hindi ko inaasahan na may ganoong kalakas na tao sa mga bansa sa silangan. Haha, anak, ang kamangmangan mo. Malakas na tumawa ang matanda, lumundag na parang unggoy sa liksi. Biglang lumitaw ang isang matalim na hubog na kutsilyo sa kanyang kamay, na tumutusok kay Lito. Ang kanyang bilis ay napakabilis, kaya't kahit na ang dalawang master ay maaaring hindi makalaban. Sayang naman. Malamig na ngumiti si Lito, biglang kumilos at direktang sinalo ang talim ng nakakurbang kutsilyo. Malakas na tumawa ang matanda, tulala ka ba? Ang kutsilyong ito ay gawa sa pinong bakal, kayang tumabas ng bakal na parang putik. Wala na ang kamay mo. Bahagyang tumawa si Lito, ganun ba? Sa tingin ko mas dapat kang mag-alala sa iyong kutsilyo. Natigilan ang matanda, biglang nagbago ang mukha nito. Natagpuan niya na ang kutsilyo ay hawak sa kamay ni Lito, at kahit anong pilit niya, hindi niya ito maigalaw kahit isang pulgada. Paano ito posible? Ang mga mata ni Seth ay biglang lumiit. Sa sumunod na segundo, nabasag sa 2 piraso ang hubog na kutsilyo sa kanyang harapan. Tungkol naman sa kamay ni Lito, kumikinang ito ng kakaibang metal na kinang, na parang gawa sa metal, walang gasgas. Matanda, samahan mo ang junior mo. Malamig na tumikim si Lito, ibinaba ang kanyang palad, at pinalipad si Seth, nagsusuka ng mga agos ng sariwang dugo. Bigla siyang gumawa ng isang simbolikong pagkumpas ng kamay, at isang umaalingaw-ngaw na apoy ang lumitaw ng wala saan. Ninjutsu, 9 Mezai Flaming Fire. Ang matanda ay biglang naglabas ng kanyang lakas, at ang nagngangalit na apoy ay agad na sinakop si Lito. Ngumisi siya at malamig na sinabi, "Boy, ang 9 Mezai Flaming Fire ko ang pinakamakapangyarihang fire element ninjutsu dito. Malapit ka nang maging abo." Gayunpaman, ang sumunod ay nagpaputi sa kanya sa takot. Nakita si Lito na dahan-daang lumabas sa apoy, na lahat ay naakit ng kanyang kaliwang kamay, na bumubuo ng napakalaking ball ang apoy. Maging si Lito mismo ay nagulat. Ito ay isang malakas na kakayahan na naiwan sa likod ng kanyang kamay, isang maliit na halimaw. Ang mga mata ni Lito ay naging pula ng dugo, na para bang siya ay naging isang uhaw sa dugo na halimaw mula sa kamatayan. Ang mga mata ni Seth ay napuno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla, imposible ito. Paanong ang isang napakabata ay maaabot ang ganoong antas ng paglilinang na lumalaban sa langit? Tumikim si Lito, ano ang imposible? Ganyan ako kagaling, mayroon ka bang huling salita? Hindi mo ako mapapatay. Ako ang pinarangalan na figure ng ninja. Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mukha ni Seth. Ninja. Walang tigil ng inisya ni Lito, labis kong hinahamak ang mga ninja. Dahil dito, ihahagis na sana niya ang kanyang ball ang apoy sa matanda. No. Please. Don't kill me. From now on, I'll serve you. Hanggat ako ay yuyuko sa iyo, ang buong angkan ng ninja ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Agad na lumuhad si Seth, malungkot na nagmamakaawa. Nang marinig ito, sa wakas ay tumigil si Lito sa kanyang paglalakad, "Ma'am, mukhang isang patas na deal. Well, maaari mo na akong sundan mula ngayon." Halos matakot si Seth, tumatango-tango na parang hinihimas ang bawang, "Oo, sumusunod ang nasasakupan mo sa utos mo. Umalis ka na." Walang pag-aalinlangan na inihagis ni Lito ang ball ang apoy sa isang kalapit na lawa, na nagdulot ng malakas na pagsabog na dumaloy sa kalahati ng lawa. Nasaksihan ito, si Seth ay nagpawis ng malamig at tumakbo na parang paniki palabas ng kamatayan. Habang tumatakbo siya, bumulong siya sa sarili, tapos na ang lahat, tapos na ang lahat. Sa paligid niya, napapahamak ang bansa. Lito returned to the hot spring hotel where Chloe and Karina had already packed. Pumunta ang tatlo sa Nara. Si Chloe ay nag-book ng homestay online ng maaga. Mayroon itong 2 silid tulugan, at ngayon ay hindi na kailangan pang matulog ni Lito sa sopa. Ginugol ni Lito ang araw sa Nara kasama ang 2 dilag. Aaminin niya, nalaman niyang mas nakakapagod ang pamimili kasama ang mga babae kaysa sa pagsasanay ng martial arts. Ang isang babae na karaniwang hindi man lang makapagbukas ng takip ng bote ay biglang naging parang robot kapag namimili, mabilis na humahakbang sa kanyang mataas na takong, walang kapaguran. Sa oras na bumalik sila sa kanilang guest house, gabi na, at nakasalubong nila ang 2 individual.
Ang dalawang ito ay walang iba kundi sina Jano at Marilyn mula sa martial arts delegation. Nang makita si Lito, agad na nagdilim ang mukha ni Jano. He scoffed. Dito talaga ay isang maliit na lugar, hindi ba? Mabilis na iniba ni Chloe ang usapan, bakit kayo nandito sa Nara? Hindi ba dapat nasa bayan kayo para sa kompetisyon? Ang kompetisyon ay hindi magsisimula para sa isa pang 2 araw. Nandito kami dahil kami ay inanyayahan ng alkalde ng Nara na dumalo sa isang sosyal na piging, anunsyo ni Jano, na ipinagmamalaki ang kanyang dibdib. Lumiwanag sa inggit ang mukha ni Chloe, wow, nakakamangha. Sa totoo lang inimbitahan siya ng mayor, talagang karapat-dapat si Brother Jano na maging 5th ranker sa Tiger List ng ating bansa. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Jano, kung gusto mong pumunta, maaari kitang isama. Bawat isa sa atin ay pinapayagang magdala ng bisita. Masiglang tumango si Chloe, pareho kaming pupunta ni Karina. Gayunpaman, si Karina, na nakatayo sa gilid, ay tila walang pakialam, tila hindi masyadong interesado sa piging. Biglang may naalala si Chloe. Tumingin siya kay Lito at tinanong si Jano, paano si Lito? Hindi natin siya basta-basta maiiwan. Ngumisi si Jano, sumulyap kay Lito, medyo mayabang siya, di ba? Makakahanap siya ng sarili niyang daan papasok. With that, he turned and departed with a mocking look on his face. Sinulyapan ni Marilyn si Lito at walang pakialam na sinabi, tingnan mo, ito ang agwat sa pagitan mo at sa amin. Tayo ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Sa lakas man o katayuan, magkaiba tayo ng mundo. Tumingin siya kina Chloe at Karina, let's go. Pagkatapos ay tumalikod siya at mayabang na umalis. Sumulyap sina Chloe at Karina kay Lito, at pagkatapos ay sinundan si Marilyn papunta sa sasakyan. Pinanood ni Lito ang pag-ungol ng sasakyan at umatras sa malayo, umiling-iling ng hindi sinasadya, isang nutcase. Maya-maya lang ay may pumasok na ringtone ng cellphone. Sinulyapan ito ni Lito. Kakaibang numero iyon mula dito sa bansa. Sinagot niya ang telepono, at ang boses ni Orly ay lumabas mula sa loob. Lito, malapit nang magsimula ang piging na sinabi ko sa iyo. Nasaan ka ngayon? Magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Ibinigay sa kanya ni Lito ang address, at hindi nagtagal, huminto sa kanyang harapan ang isang marangyang sasakyan. Sumakay si Lito sa kotse at nakarating sa isang 5-star hotel. Inabot ng driver ang isang invitation letter, yumuko, at saka umalis. Pumasok si Lito sa hotel at nang makitang maaga pa, nagpasya siyang maglibot. Nang hindi sinasadya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang botanical garden. Maya-maya lang, may munting dumpling na biglang bumangga sa binti niya. Hooray! Boses ng isang baby-ish na batang babae. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang batang babae, mga 3 taong gulang, ang ganda-ganda nito, na may kaibig-ibig na gupit na pixie, mukhang hindi kapani-paniwalang kasiya siya. Nontog ang batang babae sa binti ni Lito, natisod at napaupo sa sahig. Sa pagtingin sa dalaga, kumunot ang noo ni Lito dahil napansin niyang kahit malaki at maganda ang mga mata nito, kulang ang mga ito ng anumang kislap ng buhay at tila napakahwang. Josefina. Sa pagkakataong iyon, tumakbo ang isang magandang dalaga at niyakap ang dalaga sa kanyang mga bisig. Ang babae ay itinaas ang kanyang mga mata kay Lito at humihingi ng paumanhin, I'm really sorry. Sana ay hindi kayo naging sanhi ng labis na problema ng aking anak. Umiling si Lito, tumugon, okay lang. Pero ang mga mata niya. Sa kanyang sinabi, agad na lumabo ang ekspresyon ng babae. Then, the young girl lisped out, Josefina can't see, that's why she bumped into you. Josefina wants to apologize to you. Nang makita ang kanyang anak na sobrang nag-iisip, agad na nanlaki ang mga mata ng babae, Josefina. Tiningnan ni Lito ang batang babae at talagang nakita siyang kaibig-ibig. Sabi niya sa babae, napakaganda ng mga mata niya. Nakakapanghinayang hindi siya nakakakita. Pinunasan ng babae ang kanyang luha, we have no choice. She's been to doctors in here and even popular country, but her condition remains. The doctor said Josefina was born with a defect in her eyes and it's irreversible. Kalokohan. Malamig na sagot ni Lito, tumingin sa babae at iginiit, kaya ko siyang pagalingin. Ikaw. Nagulat ang babae kay Lito. Kabanata 665. Maliwanag, hindi naniwala ang dalaga sa mga salita ni Lito. Yumuko si Lito, nakatingin kay Josefina, gusto mo bang makita ang mundong ito? Matigas na tumango si Josefina, seryoso ang kanyang babyish na boses habang sumagot, oo. Sa oras na ito, isang medyo may edad na lalaki ang mabilis na lumapit, Jonalyn, bakit nandito ka pa? Magsisimula na ang piging. Asawa.
Lumapit ang dalaga at may ibinulong sa tenga ng medyo may edad na lalaki. Talaga. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Lito, sabi mo kaya mong gamutin ang mga mata ni Josefina, totoo ba ito? Totoo. Si Lito, ang mga kamay sa likod, ay mahinahong sumagot. Sinuri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Lito, tila hinuhusgahan ang katotohanan ng kanyang sinasabi. Maya-maya, he chuckled, kung niloloko mo ako, baka hindi ka makaalis sa hotel na ito ngayon. Tumugon si Lito na may banayad ng ngiti, at kung pagalingin ko siya. Tawa ng tawa ang middle-aged na lalaki, Josefina is my only precious daughter. If you can really treat her eyes, you will be the benefactor of me, Salem Sato, I will fulfill whatever you ask. Okay. Tumango si Lito, iniunat ang kanyang kamay, maaari mo ba akong dalhin sa isang tahimik na lugar? Nagulat si Salem, ngayon. Sumagot si Lito, oo, ngayon din. Malapit nang makakita ang iyong anak. Lalong lumalim ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Salem, ngunit gayunpaman ay ginabayan niya si Lito sa isang tahimik na suite. Would of you both mind stepping out? Mas gusto kong hindi ako binabantayan habang naggagamot ako ng pasyente. Casual na binanggit ni Lito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Salem, young man, if you dare do anything harmful to Josefina, I assure you, dudurugin kita at ipapakain sa mga aso. Biglang sumigaw si Salem, everyone, in here. Sa isang iglap, mahigit 20 matipuno, nakaitim na bodyguard ang nagtipon sa pintuan, malamig na tinitigan si Lito. Palibutan mo ang kwartong ito, walang pwedeng lumabas. Utos ni Salem. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga bodyguard, binalot ang silid sa lahat ng layer nito. Gaano katagal ito? Tanong ni Salem kay Lito. Sumagot si Lito, 5 minuto. Nang marinig ito, nakita ni Salem na si Lito ay hindi mapagkakatiwalaan. Dinampot niya ang isang tasa at hinampos ito ng mariin, nanunuya, sige, papasok ako pagkatapos ng 5 minuto, kung hindi matutupad ang pangako mo, itong nabasag na tasa ang magiging kapalaran mo. Sinulyapan ni Salem si Lito, pagkatapos ay umalis siya at ang kanyang asawa, isinara ang pinto sa likuran nila. Nanambalik ang katahimikan sa silid. Si Josefina ay medyo hindi mapakali, kuya, maaari mo ba talagang gamutin ang aking mga mata? Tumugon si Lito na may banayad ng ngiti, oo, Josefina, huwag kang gumalaw, malapit na itong matapos. Marahil dahil may kapatid siyang babae, hindi napigilan ni Lito ang cuteness nitong malamanika na batang babae. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, isang malabong gintong halo ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Sa isang kisap mata, tumama ang gintong liwanag na iyon sa mga mata ni Josefina. Sa eyeballs ni Josefina ay isang layer ng madilim na hangin na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa pagpasok ng halo, unti-unti itong nawala. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, umikot ang mga mata ni Josefina habang nakatitig sa unti-unting lumiliwanag na mundo sa kanyang harapan, puno ng pagtataka at pag-usisa ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Lito, kuya, Diyos ka ba? Paano mo magagamit ang mahika na naglalabas ng liwanag? Itinaas ni Lito ang kanyang daliri at sinabing, shush, Josefina, ito ang ating munting sikreto. Huwag mong sabihin kahit kanino. Paulit-ulit na tumango si Josefina, nanlilisik ang mga mata niya, oo. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Salem, matigas ang boses, anak, sinira mo ang pangako mo. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, pinalibutan ng 12-dosenang bodyguard si Lito, handang kumilos anumang oras. Daddy! Biglang tumalon si Josefina mula sa kanyang upuan at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Salem. Si Salem, na mukhang nabigla, ay nagsabi, Josefina, nakikita mo na ba? Aha! Tinulungan ako ni kuya. Tumingin si Josefina kay Lito. Sa gilid, ang dalaga ay maluha-luhang tuwang-tuwa habang niyayakap ng mahigpit si Josefina, great, my Josefina can see now. Honey, we need to express our gratitude to this doctor. He is our benefactor. Medyo nahihiya, ibinoling ni Salem ang kanyang tingin kay Lito at napakamot sa likod ng kanyang ulo, humihingi ako ng paumanhin sa inasal ko kanina. Akala ko, wala lang, bilang isang doktor, tungkulin kong magpagaling at magligtas ng mga tao. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at dir-diretsyong naglakad patungo sa pinto. Natigilan sandali si Salem bago mabilis na hinabol. Ngunit pagdating niya sa labas, wala na si Lito. Hawak ang imbitasyon, maayos na pumasok si Lito sa banquet hall. Nagsimula na ang piging sa oras na ito, na puno ng mga makinang at magagandang tao na nagsisiksikan, nagbubulungan at nagtatawanan sa maliliit na grupo. Lito, paano ka nakapasok?
Noon lang, naglakad sina Chloe at Karina, mukhang nagulat kay Lito. Sumunod sa kanila ay sina Jano at Marilyn. Walang alinlangang sinabi ni Lito, inimbitahan ako ni Orly Ono dito. Paf! Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Jano, bakit hindi mo sabihin na inimbitahan ka ng kalihim general ng United Nations? Ito ay isang high-end na okasyon. Ang mga karaniwang katulad mo ay hindi kwalipikadong pumasok. Mahigpit na sinabi ni Marilyn, bago mapansin ng sinuman, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Kung hindi, maaaring hindi mo matakasan ang mga kahihinatnan. Umiling si Lito, hindi nagabala sa pakikitungo sa kanila. Biglang may nagkagulo sa gilid. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang kasuotan ang galit na pinapagalitan ang isang babae. Nakasuot ng waitress ang dalaga, may matingkad na pulang palm print sa maamo niyang pisngi, halatang sinampal ng medyo may edad na babae. Bahagyang namula ang kanyang mga mata, at tinakpan niya ang kanyang mukha, sorry madam, hindi ko sinasadya. Ang damit na ito ay espesyal na pinasadya mula sa sikat na tatak, naglakas loob kang buhusan ito ng alak. Napakasama mo. Galit ulit na sinampal ng ginang ang dalaga. Hinawakan ng dalaga ang kanyang mukha, humihikbi sa mahinang boses, hindi nangangahas na lumaban. Sa sandaling ito, may bamulong, masyadong dominante ang babaeng ito, maliwanag na kasalanan niya ang pagkabangga niya sa waitress, na naging sanhi ng pagbuhos ng alak, ngunit sinisisi niya ang waitress. Siya keep it down. That's Mrs. Yoshida, a person ordinary people cannot afford to provoke. Nang marinig ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Lito. Kaya ito ang asawa ng matandang kulukoy na si Kerwin Yoshida. Well, hindi siya magiging magalang pagkatapos. Lumuhad ka para sa akin. Si Mrs. Yoshida, na nakahawak sa kanyang matambok na baywang, ay malakas na umungol sa dalaga. Ngumuso ang dalaga, hindi alam kung ano pa ang gagawin, kaya nagpa siya siyang lumuhad. Bakit lumuhad sa basura tulad niya? Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw. Mukhang nalilito ang dalaga, inangat ang ulo at nakita ang isang payat at gwapong binata. Nang marinig ito, napangiti si Mrs. Yoshida at napabulalas, sino ka ba? How dare you call me trash? Kilala mo ba kung sino ako? Tumanggaw si Lito, oo naman. Ikaw ang asawa ng matandang iyon na si Kerwin Yoshida, alam mo kung paano namin tinutukoy sa aming bansa ang mga babaeng katulad mo. Isang tigre. Nang marinig ito, nagtawanan ang mga tao. O talaga, bastos mong munting mongrel, maglakas loob na insultuhan ako ng walang pakundangan. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ipinakita ni Mrs. Yoshida ang kanyang malupit na puwersa, at nagsimulang humagulgol. Hinampis siya ni Lito ng isang sampal, na nagpalipad kay Mrs. Yoshida. Ang kanyang obese figure ay natamba sa mga mesa at upuan. Ang alak at pagkain ay natapon sa kanya, ang kanyang mga damit ay lubos na nasira, na nagpapakita ng isang kalunos-lunos na eksena. Lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit, isang badge ang nakapin sa kanyang dibdib na nagpapahiwatig na siya ang manager ng hotel. Nang makita ang eksena sa harapan niya, nagbago ang mukha ng manager. Mabilis niyang tinulungang makatayo si Mrs. Yoshida. Itinuro si Lito, sinabi ni Mrs. Yoshida, manager, hindi iginagalang ng bastos na ito ang mga alituntunin. Sinaktan pa niya ang isang tao. Baliin ang kanyang mga paa. Saglit na nag-alinlangan ang manager, ito ay. Sumigaw si Mrs. Yoshida, ano? Maaari bang bastyusin ang mga tao ng pamilya Yoshida nang walang kahihinatnan sa iyong hotel? Ayaw mo bang trabaho? Nang marinig ito ng manager, hindi na naglakas loob na mag-alinlangan pa, agad niyang inutusan ang naniningil na mga security guard, arestuhin ang batang ito. Agad na sumugod ang mga security guard. Si Mrs. Yoshida ay may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, sa pag-aakalang sapat na ang puwersa. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil sa susunod na segundo. Biglang kumilos si Lito, mabilis na pinatumba ang lahat ng mga security guard. Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang tila ordinaryong taong mula sa ibang bansa na ito ay nagtataglay ng ganitong mga kasanayan. Malamig na sinabi ng manager, anak, naglakas loob ka bang lumaban? Ito ang bansa namin, ikaw ba ay isang taga-ibang bansa, hindi masyadong mayabang. Mabilis na naglakad si Chloe sa harapan, hinihila ang manggas ni Lito, gusto mo bang mamatay? Humingi ng tawad ngayon. Malamig na ngumiti si Lito, bakit ako hihingi ng tawad kapag sinimulan nila ito? Ikaw, isang taong taga-ibang bansa lamang, ay kumilos nang wala sa linya dito, mag-ingat. Galit na sigaw ni Mrs. Yoshida at nagsimulang mag-dial ng numero sa kanyang telepono.
Ang lugar na ito ay kumakatawan sa bansa nila sa kontekstong ito. Nang makita ang sitwasyon, maging si Marilyn ay nagpakita ng pag-aalala, si Mrs. Yoshida ay tiyak na tatawag ng tulong, ang pamilya Yoshida ay isa sa 3 sinaunang pamilya dito, na nagtataglay ng hindi mabilang na mga eksperto. Kung sila talaga ay darating, si Lito ay malamang na mamatay dito. Nang marinig ito, mukhang balisa si Chloe, "Naku, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ninyong mag-isip ng isang bagay ng mabilis." Isang mapagmataas na ngiti ang ibinigay ni Marilyn, ang taong iyon ang nagdala nito sa kanyang sarili, at ang kanyang pagkamatay ay hindi kaawa-awa. Ngunit dahil siya ay mula sa bansa natin, ako ay makikialam. Isang hakbang pasulong, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Mrs. Yoshida, miyembro ako ng delegasyon ng martial arts sa bansa namin, pwede bang iligtas mo siya para sa akin?" Napatingin si Mrs. Yoshida kay Marilyn. Bago pa siya makapagsalita, biglang may malamig na tawa mula sa di kalayuan. "Ano ang binibilang ng delegasyon ng martial arts ng bansa nyo, na nangangahas na ipahiya ang kanilang sarili sa harap ng aking pamilya Yoshida?" Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matatag na aura ang humakbang, ang kanyang mukha ay puno ng isang malungkot na ngiti. Siya ang pinuno ng pamilya Yoshida, si Kervin Yoshida. Medyo pangit ang mukha ni Marilyn, "Mr. Yoshida, hindi ko sinasadyang masaktan ka, it's just..." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang sumampal si Kervin. Isang malaking estatwa ng granite sa tabi niya ang biglang bumukas. Nang makita ang eksenang ito, agad na namutla ang mukha ni Marilyn. Ngumisi si Kervin, "Kayong mga taga-ibang bansa ay natalo namin mula sa amin sa ilang magkakasunod na laro. Isipin ang iyong mukha. Anong mukha mayroon ka? Umalis, o ang iyong kapalaran ay magiging katulad ng estatwa na ito." Ang mga salitang ito ay hindi kapani-pani, walang hindi kasiya siyang pakinggan, at ang mga tao sa paligid ay naglabasan ng panunuya. Ang mukha ni Marilyn ay humalili sa pagitan ng pula at puti, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom, ngunit sa huli, siya ay nagpigil. Walang tulong para dito, kapag may mas malakas sa iyo, ang magagawa mo lang ay tiisin ang insulto. Sa hindi kalayuan, si Jano ay nagsusuot din ng malungkot na mukha, ngunit alam na alam niya na hindi siya katugma kay Kervin, kaya't wala siyang pagpipilian kundi tiisin ang pangungutya. Maya-maya lang, isang boses ang umalangaw-ngaw, matandang nagsasalita, "Anong klaseng baho ang ibinubuga mo?" Ang nagsalita ay si Lito, na nakatingin kay Kervin ng may panunuya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong silid. Parehong sina Marilyn at Jano ay lubos na namangha. Napamura si Jano, "Akala ko ba punong-puno lang ng bluster ang batang ito? Tulala pala siya, kung gusto niyang patayin ang sarili niya, mabuti, pero mas mabuting huwag na lang niya tayong kaladkarin dito." Ang laman sa mukha ni Kervin ay kumaibot, pinandilatan niya si Lito, "Anong sabi mo?" Nagtaas ng boses si Lito, "Sabi ko, isa kang kasuklam-suklam, kaiyahiya, malisyosong matandang aso. Naiintindihan mo ba iyon? Kung hindi mo naiintindihan, uulitin ko." Lumingon si Kervin kay Marilyn, "Kasama mo rin ba siya?" Nagpalitan ng tingin sina Marilyn at Jano at mabilis na sinabi, "Hindi, wala siyang kinalaman sa amin." Ipinadyak ni Chloe ang kanyang paa, "Paano ninyo ito magagawa? Lahat tayo ay mula sa iisang bansa, dapat tayong magtulungan kapag nasa ibang bansa tayo." Malamig na sagot ni Marilyn, "We were never close to begin with. If he wants to seek his own death, that's on him, just don't get US involved." Dahil doon, siya at si Jano ay napaatras ng ilang hakbang upang panoorin ng may malamig na mga mata. Ngumisi si Kervin kay Lito, "Ikaw, nag-iisa at walang suporta, ay nang ahas na guluhin ako. Mabuti, pagkatapos ay mamatay ka na." Kasabay nito, sumambulat siya, tumalon ng ilang metro na parang tigre na sumusubok sa biktima nito, na umaakay patungo kay Lito.